Praise God! Purihin po ang Panginoon, purihin po ang Diyos. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Kayong lahat na nakatunin sa impilang pinagpala, ang DWXI, at ang lahat na nakalagon sa internet, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, buong mundo, kami po'y bumabati sa inyo na isang napakagandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kapatid, kaibigan, partner, Brother Rex America in the Philippines. Welcome, Holy Spirit. Amen. At ito naman po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Mamet Duran. Good evening, Brother Mamet. Magandang gabi rin. How are you tonight? Fine. At sa biyaya ng Diyos. Amen. To God. Siyempre kasama natin sa ating technical side si Brother, ano ito? Si Brother Davidson Apostadero. At siyempre po ang ating mga kapatid dyan sa technician dyan po sa Nubeleta, Cavite. Pagpalain po kayong lahat. At siyempre po lahat ng ating mga tagapakinig ngayon. Ang broadcast pong ito ay ang counseling program, pray over and counseling. At siyempre po ang unang bahagi ang tungkol po sa salita ng Diyos mula po sa Aklat ng Kawikaan. At ang ikalawang bahagi po ang pagtanggap ng tawag nyo na magpapa-counseling. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin, Brother Mamet. Tayo po ngayon ay dumulog sa mahabaging trono ng ating Ama. Yes. Amang banal na makapangyarihan, pinupuri ka namin, dinadakila at sinasamba. Yes. Maraming salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Maging sa amin pong buong sambahayan. Thank you, God. Salamat sa kalakasan at salamat po, Panginoon, sa inyo pong biyaya at yes. Hallelujah. Ngayong gabi, samahan po ninyo kami sa programang ito. Patuloy po ninyo kaming punuin ng karunungan at kaalaman. Yes. Higit sa lahat, puspusin kami ng Espiritu mong banal. Oh, glory. At pagpalain din po ninyo, Panginoon. Amen. Ang lahat ng nakikinig ngayon sa himpilang pinagpala. Yes, Father. Alam po ninyo ang kanilang kalagayan. Oh, glory to God. At nananalig kami. Amen. Na ikaw ang Diyos. Yes. Na katatagpo Amen. ng kanilang mga Thank pangangailangang physical at spiritual. Yes, O Lord. At sa oras na ito, pagpalain din ang lahat ng nakikinig, maging sa internet. Yes, O Lord. Lord God, sa oras na ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang kabuuhan ng programa Amen. ito. Amen. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang mag-control. Thank you, kayo, Jesus. Panginoon, ang siyang manguna. Yes. At kayo ang Thank you, patuloy Lord. na maghari sa amin pong Yes, mga buhay. Father in heaven. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay. Yes, O Lord. Sa pangalan ng Panginoong Amen. Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 God is good, Yahweh, all the time. Siyempre, yung mga awitin na yan yung mga ginawa ng mga PFCCs na ang nag-arrange, ayun nga si Kuya Ado, yung asawa ni Ate Mardi na kinuha na ni Lord kaninang umaga. Yan. Kaya condolence po sa pamilya ni Ate Mardi, sa lahat ng mga napakinig, lalo na sa aking anak na si Reynaldo America. Yan. Kilala po yan, yung choir dyan sa Cavite. Yan. So magandang gabi muli, Brother Mamet, at tayo ay nasa unang bahagi na ng banal na pag-uusap. Pero bago yan, at i-announce mo muna itong gawain bukas sa Tuesday, family appointment. Baka matulog kasi agad yung ating iba. Para at least alam nila yung paanyaya bukas. So, ito po yung mahalagang announcement, no? Tuesday family appointment with El Shaddai. Ang venue po ay sa El Shaddai International House of Prayer sa Ambel City, San Dionisio, Parañaque City. January 15 po yan at 2019. Magsisimula po ng alas 5 ng hapon onward. Ang program po, 5 p.m. to 5:30 p.m. Opening praise and worship, opening prayer by El Shaddai Gospel Music Ministry, the Lord's Prayer and Psalm 91. Praise and worship in preparation for the Eucharistic celebration, El Shaddai Gospel Music Ministry. 5:30 p.m. to 6:30 p.m. Eucharistic celebration. Ang atin pong Mass Presider, Reverend Father Sunny Declaro, El Shaddai DWXI PPFI Spiritual Director. 6:30 p.m. to 7:30 p.m. sharing, praise and worship in preparation for the healing message, El Shaddai Gospel Music Ministry. 7:30 p.m. onwards, healing message,
by Brother Mike Z. Velarde, our servant leader. Ang MC po bukas ay si Brother Jonas Sarate and Sister Michelle Sabehon. Yan po. Okay, so yan po ang ating paanyaya sa araw po ng bukas sa ating pong Tuesday Family Appointment with El Shaddai. At syempre, tuwing Sabado naman po, yung ating Saturday Family Appointment with El Shaddai, yan pa rin po sa Ambel City of Faith, San Dionisio, Parañaque City. So, wag po kayong makakalimot at wag kayong makaliliban po dyan. Paalaala rin po sa lahat ng mga preachers ng tapat pa after my schooling, yung pag-aaral namin sa 4:30 po, mayroon tayong meeting diyan po sa ABR, 4:30. Yan, kaya po kayo pong mga disciple, para yung ating mga importanteng pag-usapan. And then paalaala rin po sa January 28, yan po yung Monday, the 4th Monday of the month, ay yan po ang Diocesan Mass and Healing Rally of Tapat Pa. Nagaganapin po diyan po sa Signal Village sa Santo Niño de Taguig. Kaya po ay mag-uumpisa sa alauna po ng hapon ang ating pong General Assembly of all workers. So tinatawagan natin ang lahat ng workers ng buong Tapat Pa Taguig Pateros Pasig. May General Assembly tayo diyan po sa Santo Niño de Taguig. Yan po yung bago mag-start ang diocesan. And then pagdating po ng 4 o'clock ay yung diocesan. 3 o'clock yun po ang diocesan proper natin. Okay? So yan po ang paanyaya natin. Okay, Brother Mamit, dako na po tayo sa ating pong pangunang bahagi, ang paghayag ng salita ng Diyos mula po sa Aklat ng Kawikaan, chapter 12, verse 1 and 2. Yan, chapter 12, verses 1 and 2. At yan po ang wika sa wikang Banyaga. Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates correction is stupid. A good man obtains favor from the Lord, but the Lord condemn a crafty man. At sa atin pong sariling wika, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas yaong ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ayun, pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mga salita, Brother Mamet. Okay, napakagandang pag-aralan at pag-usapan natin ito, mga salitang ito, mula sa isang nagtataglay ng wisdom. Ito yung mula sa kawikaan ni Haring Solomon. Makikita natin ang napakagandang nais nating bigyan dito ng pansin. Una-una, siyempre, ang tao, pagkatapos yung pagdidisiplin sa kanya, yung pagpapayo, yan ay dapat nating bigyang pansin, Brother Mamet. Mahalaga kasi yung disiplina, yes. Brother Rex. Lalong-lalo na sa atin ng mga Kristiyano, ay dapat nakikitaan tayo ng disiplina. No? Iyon. At yan ay dapat ay mula pa sa pagkabata ng isang tao, ay nadidisiplina na ang isang tao. Kasi pag ang tao sa pagkabata pa lang ay hindi mo na nadisiplina, Brother Mamit, ay daig pa yan ang hayop. Di ba, Minsan yung hayop, mas mabuti pa minsan Yung aso, pagdating mo, yung gumagalaw yung buntot, na para bagang nananalubong. Ay minsan, pag ang tao, pag hindi na disiplina, kahit na kilala mo, o kahit na magulang mo, o kahit na minsan hindi mo pansin Kasi undisciplined. Exactly. Yes, Brother At yan ang Mamit. nakakalungkot isipin ngayon, Brother Rex, dahil maraming mga kabataan ngayon na halos walang disiplina. Walang galang sa magulang, minsan kung sagot-sagutin ang mga magulang, minsan ay minumura ang magulang. Dahil ito, Brother Rex, walang disiplina. Maliit pa lang, hindi na disiplina. Yun. Kaya napakahalaga, Ang sinasabi ng English version dito ay sabi ron ay whoever loves discipline, Pag minahal natin yung pagdidisiplina sa atin, loves knowledge, Yung kaalaman, Tapos, but he who hates correction is stupid. Sipin mo yung translation, stupid. Sa Tagalog, yung pagkakatranslate ay matigas ang ulo. Oo. Ano masasabi mo doon, Brother Mamet? Talagang stupid. No? Pag sinabing stupid, ito yung salita na talagang
masakit pakinggan, Oo. no, Brother Rex. Stupido. Oo. 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 Mayroong inulit siya na kung sa ano ay yung similar word. Doon po sa Proverbs, buksan mo yung Proverbs kung mayroong kaano diyan, Proverbs chapter 5 verses 11 to 14. Yan. Ganito yung sinasabi, 5, 11 to 14. 11 to Oo, 14. 14. Okay, sa Tagalog, Mm-mm. kung magkagayon, wakas mo ay anong saklap, Mhm. walang matitira sa iyo, kundi butot balat. Ayun, isipin mo. Okay. Pag hindi disiplinado, ang tao, ano? Mhm. Ano ulitin mo yun? Okay. Yung sabaron. Kung magkagayon, wakas mo ay anong saklap, Mhm. walang matitira sa iyo, kundi butot balat. Ah. Tapos, Dito mo nga maiisip, dangan kasi di ko pansin ang kanilang pagtutuwid. mhm. Puso ko ay nagmatigas, Ayun. sinunod ang aking hilig. Mhm. Ang tinig ng aking guro ay hindi ko dininig. Sa turo ng aking punoy, inilayo ang pakinig. Mhm. At ngayon ay narito ang abakong kalagayan, Mhm. ni hindi na pinapansin, walang kwenta sa lipunan. Ayun. Iyan ang resulta kapag ang tao'y hindi na disiplina, Brother Mamet. Ano? Sipin mo yung mga sinasabi dyan. Ano? Ganyan ang magiging buhay ng isang tao kapag hindi na discipline siya. Sabi rito sa English version, at the end of your life, you will groan. Ha? When your flesh and body are spent, you will say, how I hate discipline. Noong kinamuhian niya yung pagdidisiplina, no? How my heart spurned correction. I would not obey my teachers or listen to my instructor. So, binaliwala pati mga nagtuturo sa kanya. Ha? Hindi pinahalagahan. And then sabi ng verse 14, I have come to the brink of utter ruins in the midst of the whole assembly. Basahin mo yung panghuling yun, yung verse 14. At ngayon ay narito ang abakong Ayun. kalagayan, Aba yung kalagayan. ni hindi na pinapansin, walang kwenta sa lipunan. Iyan, kaya yung mga undisciplined persons, kapag binaliwala yung pagdisiplina, pagdating ng panahon, nandun sa huli yung pagsisisi, Brother Mamet. Nakang Magdarahop talaga. mga kasabihan nga. Oo, magdarahop. Magdarahop. Ano? Ibig Wala sabihin, nang pumapansin sa kanya. Mm-mm. Diba, isipin mo yun, wala nang pumapansin sa kanya. Kaya dapat pahalagahan, lalo na yung mga kabataan, Brother Mamet. Mhm. Yung mga kabataan, kapag sila ay tinutuwid ng magulang, kapag sila ay pinag-aaral, ay dapat pahalagahan yan eh. Exactly, no? Ayan. Brother Rex. Oo. Oo, kasi para rin naman sa kabutihan nila yun. Eh. Oo. No? Kaya hindi dapat sila naiirita, Oo. hindi sila dapat naiinis, nagagalit. Kung sila man Oo. ay pinagsasabihan, Yes. pinagwiwikaan ng kanilang magulang. Magulang, yes. Dahil ito ay para rin naman sa kabutihan nila. Oo. Kaya yun ang tama, kasi yung bihira naman siguro sa magulang na gumawa ng mga bagay sa ikasasama ng anak, di ba? No? Exactly. Bihirang-bihira yan, Brother Mamet. Halos lahat ng magulang ang kanilang ginagawa sa pagdisiplina ay sa ikabubuti nila. Ha? Sa ikabubuti ng anak, hindi sa ikasasama nila. Kaya dapat yan ay pahalagahan ng mga anak. Kanya lang, siyempre, mayroong mga magulang naman na talagang nanggugulang sa anak. Yung magulang, nanggugulang, di ba? Instead na yung translation na magulang ay being matured and parent, ay nangyayari ay yung ginugulangan pa yung anak. Ibig sabihin, nagpapabaya. Yes, nagpapabaya. Nagkukulang. At saka yung ang iniisip lang ay sarili. Yun. May mga magulang na ang sarili nilang iniisip. Halimbawa, nagtutuwid sila ng kanilang mga anak. Ang sasabihin sa mga anak, huwag mong gawin yan. Nakakahiya kami ng papa mo. O edi, ano na ang sasabihin ng mga anak? Kaya lang naman pala ginagawa mo yan. Para kasi kayo maging kayaya. Hindi dapat, ang pagdidisiplin sa mga anak ay, lagi nating sabihin, anak, yan sa ikabubuti nyo. Hindi para sa amin. Yung ganon. So, yun ang dapat nating tandaan. At saka, alam mo sa pagdisiplin minsan ng anak, yung magbubunga ng pag-ibig, ng pagmamahal. Sometimes, Brother Mamit, may mga magulang na
sumunod lang ang anak ay dinadaan sa kung saan ibigay-bigay, upa, ganyan. Kaya lang sumusunod kasi mayroong paubuya. Mayroong binibigay. Kaya pag hindi na nabibigay ng ganon, ay hindi na sumusunod. Ayun. So na yung pagdisiplina mali kasi yung pagsunod ay dapat laging out of love. Hindi dahil sa lagay o hindi dahil sa bigay o dahil sa no. Dapat ang pagmamahal mo ay dahil ginagawa ko ito, sumusunod ako at gagawin ko ito dahil mahal ko kayo, Nay. Mahal ko kayo, Tay. Yung ganun dapat, brother. Ang mahirap niyan kung halimbawa wala ka nang maibigay. Oo, yun na nga. Baka hindi na sumunod. Hindi na talaga Kaya lang pala siya sumusunod kasi merong kang ibinibigay. Yes, brother Mamit. Kaya, so, hindi dapat masanayin yung bata sa ganun. Hindi dapat. Oo, brother Rex. Oo. Iba naman yung disiplina, halimbawa ay sinusweldohan mo sila dahil may tinatrabaho. Diba? Halimbawa, family business. Iba naman yun. So, dapat po ay iniisip din natin ano ba yung part natin as parent sa ikabubuti nila at ano naman yung ginagawa ng mga anak na dapat nating subaybayan talaga kung tama ba yung ginagawa nila, brother Mamit. Kasi hindi naman pwedeng ang mga anak ang magtuwid sa atin bilang magulang. Dapat tayo na mismong mga magulang ang magtuwid ng ating mga dapat ginagawa sa anak, brother Mamit. Mahirap yan pag naging pabaya ang magulang sa kanyang anak, no? Kasi pag yan ay lumaki, talagang lalaki yan na walang galang. Ay sabi nga respeto. Magiging matigas ang ulo. Ayun, no? Isipin mo, matigas ang ulo. Ayun. Ang hirap yata kapag matigas ang ulo, yung bang galit na ang magulang, hindi pa sumusunod, hindi pa lumalapit. Gusto mo nang saktan minsan. Kanya lang, pag sinaktan mo, baka makulong ka. Mayroong child abuse ngayon. May mga batas may mga batas. Nagbabawal na saktan or pagbuhatan ng kamay yung bata. Kaya nga mahalaga, brother Mamit, ay itong pag-aaral natin ito ay naiisip natin na sa murang kaisipan pa lang ng isang bata ay naitutuwid na. Huwag nating gagawin sila na susunod lamang dahil sila ay mayroong matatanggap na upa o anuman. Pagdating ng panahon yon, pag inuutusan mo na, hindi na gagawin yun. Kasi wala nang upa Yun. Kailangan natin na ginagawa natin ito para sila ay maging mabuting citizen. Mabuting, hindi lang, siyempre, hindi naman mananatiling bata yun Lalaki rin sila, di ba? So, mahalaga. Yan ang nag-i-start ng korupsyon pag malaki na. Kaya nagiging corrupt minsan ay kung malagay sa kung malagay sa gobyerno. Ay didelikado. Marami ang magiging corrupt. Nakukuha sa lagay. Yung magiging corruption nga. Tulad na halimbawa ng nasa trapiko. Minsan pag may mga violation tapos lalagyan mo lang ng di ba? Pag bibigyan ka na. Yun ay nadala nila mula doon sa pagte-train ng kanilang parent mula doon. So dapat hindi ganoon. At sometimes naman kung ama magulang ay hindi ganoon ang ginawa, minsan ay doon sa environment, yung kapaligiran nila na influensyahan. At yun ang na-absorb nila sa kanilang buhay. Kaya minsan nakakapagtaka, minsan ay ang ganda-ganda ng pangaral ng mga magulang. Pagkatapos ay sinasabihan, pinangangaralan. Pagkatapos ay nung lumaki yung bata ay naging serena. Malakas ang hatak ng mundo. Malakas ang hatak. Yung influensya. Ayun. Sa surroundings, sa kapaligiran. Grabe, Kasi, Brother Rex, yung mga anak natin, kasama lang naman natin sila pag nasa bahay tayo. Pero madalas talagang kasama pag nila nasa labas yung kanilang mga kaibigan, mga classmate nila. So talagang meron talagang posibilidad na talagang ma-impluwensyahan sila. Minsan may nangyayari din na wala namang kabarkada pero nandun lang sa bahay. Yung pala na-impluwensyahan nung pinapanood niya sa TV. Yun. Exactly. Ang lakas nun. Malakas din. Di ba, Kaya dumadami yung Serena ngayon. Brother Robert. Di ba? Alam mo yan nang dapat tuunan din ng pansin kasi alam mo pagkatapos ng election this May,
yan ang sinusulong ng mga nasa na minsan ay hindi iniisip nila yung kanilang dapat ginagawa, na yan ang ipinupurse na nila, na pinupus talaga nila na ma-approve yung mga same-sex marriage, yung mga abortion, divorce, yung lahat ng ganyan, mga bagay na hindi tama, against the will of God. Oo. Iyan. Kaya nga sa kung hindi tayo magdidisiplina sa ating mula sa mga bata hanggang sa ating sarili, ay darating ang panahon ay mag-a-agree ka na rin doon. Sasang-ayon ka na rin because of influence, Brother Mamet. Exactly, Brother Rex, no? Makikita natin, Brother Rex, yung leader ng ating bansa, very disciplined. Yes. No? Talaga namang kamay na bakal ang kanyang pinapairal sa ating bansa. Kaya nga kinukumusta ka ng Sir Martin. Kaya kinukumusta ka din ng Sir Martin. Pero alam mo, nung ako nasa Israel, talagang napaiyak din ako nung nandun ako Kasi kasama ako doon sa nandun Nakita mo ba ako doon sa YouTube? Parang napansin kita doon na may doon ka pala, Oo, doon sa di ba? Yung Pangulo natin, Kasi maganda naman yung mga ginagawa niya, Sabi nga ni Batuco nung Sabado, di ba, wag niyo nang pansinin yung mga pagsasalita niya, sinasabi, at tingnan natin yung kanyang magandang ginagawa. O, di ba, katulad noong sinasabi niya ngayon na, ang nais niyang patayin ay yung sistema ng pagpapautang ng 5-6. Yun ang nasa patayin yung sistema ng pagpapautang ng 5-6 kasi mayroong ino-offer tayong mga kasi against the will of God. Siyempre, yung pangungutang ng 5-6, hindi yung tama. Kaya yun ang dapat na talagang pairali na mayroon naman mga programa ang government, like for example doon sa Land Bank, sa mga iba't ibang mga institusyon, mayroong mga kooperatiba, mababa ang natutulungan. Kaya yan ay napakahalaga. That is discipline, Brother Mamet. Mahalaga yung disiplina. Kaya nga sinasabi ng marami, mahalaga talaga yung may kamay na bakal. Yun. Yan. Tama, Brother Rex. Para nagiging maayos ang takbo. Ang discipline yun Oo. So pag nadisiplina ang tao, magiging maayos, Kasi karamihan sa mamamayan undiscipline. Walang disiplina. Isipin mo na lang, Brother Mamet, sa mga pedestrian lane. Isipin mo sa mga pedestrian, kasi ako naging driver ako na nag-aral ako sa driving school. At napag-aaralan niya na pag ikaw ay dadaan sa tinatawag pedestrian lane, kailangan ikaw ay hihinto doon. Dahil priority ang tao. Ganun sa abroad Priority ang tao. Dito priority yung sasakyan Ikaw pa, bubusinahan mo pa yung taong tumatawid para lang dumaan ka. Samantalang yun ay para sa tao. So, walang disiplina ang ibang mga driver. Ganon yun. Kasi yung ibang driver, hindi dumaan sa driving school, Brother Mamet. Basta't natuto na lang, nagdala na ng sasakyan. Oo. Ito sa binasa natin, di ba, binaliwala niya yung mga pagtuturo ng mga instruction at guro. Ganun yun Brother Mamet. Kaya, makikita natin ang takbo ng ating bansa. Makikita natin, sasabihin ay, only in the Philippines. Tingnan mo, Brother Rex, kahit saan, di ba? Ang daming mga nagtatapon ng mga kalat, di ba? Di ba? Samantalang pwede ka na kung meron kang basura, pwede mong ilagay sa bag mo. O saka mo na lang ilagay doon sa bahay nyo kung meron kayong basurahan. Ang matitiga. Tapo ng tapo. Yes, brother. Minsan may nasusundan ako yung nakasakay sa kumakain tapos biglang itinapon bigla yung pinagkainan niya doon sa kalsada. Kumalat yung mga balat ng mani. Isipin mo yun, grabe, walang disiplina, walang isip. Hindi ginamit yung common sense niya na dapat cleanliness is next to godliness. That's are the undisciplined and disrespect persons, Brother Mamet, na hindi natin masisisi yung mga parents, but sometimes nga sabi natin ay yung kapaligiran, yung sistema ng sanlibutan na sila nai-influensyahan, iyon ang nangyayari. Kaya yan dapat ang tutukan. Oo. Kaya yung ginagawa ngayon sa ating bansa, at least tinan mo pag mayroong na involved na tinatanggal agad, di ba That's discipline, Brother Mamet. Correct.
Kasi Yes. ang hangad natin dito, Brother Rex, ay maging maayos, Yes. mapayapa, yung Mm-mm. ating bansa, Brother Oo. Rex. Kaya nga napakahalaga po niyang discipline. Sabi roon sa verse 2, ano sabi roon? Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid. O di ba? Sipin mo, ang Diyos ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ano? Nagagalit. Sabi nung iba, bakit ka nagagalit? Eh, ang Diyos nga ay nagalit eh. Mm. Oh, kasi mayroong tinatawag divine indignation. At yung divine indignation yun ay nagtutuwid, galit ng pagtutuwid. No, tulad nung si Kristo nagalit sa templo. Tinuwid niya yun, kaya niya Pinagkakamis niya pinagalitan eh. Yung mga nakalagay doon sa Yung ginawang paninda, Oo. yung mga paninda na mga pinagtataob niya pinagtataob yung mga lamesa. Hindi yung mga tao ang pinagtataob ha. Brother Mabit. Ano? So yun ang nais na palagan dito, yung discipline. At yan ay dapat mag-start at home, ano? Sa tahanan ay umpisahan ang disiplina. Napakalaga po yun. Gamitin natin ang salita ng Diyos, the power of the word. Kasi yun nga ang sinasabi sa sulat sa mga taga-Hebreo eh. Yung tayo ay dinidisiplina sa pamagitan ng pamalo, at yung pamalong tinutukoy ay ang salita ng Diyos, Brother Mamet. Exactly, Brother Rex. Mm-mm. Talagang ang Word of God, no, Yes. yung salita ng Diyos, Mm-mm. ay talagang, sabi nga, ito'y matalas magkabila ang talim. Mm-mm. So, kailangan na yung salita ng Diyos ay tumalima tayo. Yes. Sumunod tayo Mm-mm. sa salita ng Mm-mm. Diyos. Yun yung sinabi mo sa Hebrews 4:12, di ba? Ang salita ng Diyos, buhay, mabisa, kagaya ng tabak na tigkabilay talim, at tumatago sa mga kasukasuan, sa mga buto at sa mga utak ng tao, at natataho o nalalaman yung mga iniisip natin. Ganyang ka-powerful, Brother Mamet, yung salita ng Diyos. Kaya nga yung iyong mga sinasabi ngayon, naririnig ka sa Takeover Holy Spirit Channel, TV channel. Yan. Sapagkat tayo recorded ngayon. So, naririnig ka. Kaya, yung word na yan na binibitawan mo, that's very powerful word. And it disciplined to the whole nations and to the whole world, to those who listen to us in this program. Brother Mamet. Yun nga palang aking sinakyan kanina na Gravo, nakikinig sa atin ngayon. Sabi niya, kasi nalaman niya ako pala ay nagbo-broadcast. So, nakikinig siya ngayon. Nag-grab pala kayo, Brother Rex? Eh kasi kanina yung aking sasakyan ay coding. So kaya yung wife ko sinundo ako ngayon para kasi kanina hindi ko pwedeng dalhin yung sasakyan ko dito, may huli dito eh. Mahirap. Ayun. Coding, discipline eh. Tama, dapat talaga Diba? sumunod. Oo. Ayun. So, mahalaga yun, Brother Rex. Yes. Iyon, Brother Mamet. Kaya napakahalaga po ang disiplina, There are so many different kinds of discipline, Siyempre, sometimes may mga taong nagdidiscipline through the word nga, sa pamagitan ng salita. Mayroon namang hindi na dapat i-apply yung sasaktan mo yung tao, Hindi na yun dapat na pagdiscipline, brother, kasi may mga batas na hindi pwede na yun. Yung pamalo. Oo, yan. Siguro ay palad na lang yung ipapalo mo na sa maliit na hindi masasaktan yung hindi lalatay, hindi mapipilayan, hindi kasi minsan may mga may danger din kasi yun, Brother Rex. Kasi halimbawa yung may hawak kang pamalo, yung bang hindi mo makontrol. Oh yes, yung emotion mo. Ma-aksidente. Hindi mo naman talaga sinasadya na mapalo mo siya sa party na yun, napalo mo siya halimbawa sa bato. Delikado yun. Namatay, di ba? Pananagutan mo. Kasalanan Kasi mo, makukulong ka. Hindi mo makontrol yung emosyon mo, Brother Mamet. Kaya hindi din dapat din tayong mga parents ay disiplinado rin tayo. Hindi lang yung tayo ay gusto nating madisiplina yung ating mga anak, pero tayo naman ay undisciplined parent. Like halimbawa, may mga nanay na hindi makontrol yung kanilang bibig sa kadadakdak at kaya minsan yung mga anak ay hindi na hindi na mag-stay sa kanilang tahanan. Mas gusto na nilang mag-stay sa kanilang barkada sa labas kasi doon nila na-feel yung comfort at saka yung love. Yan. Kasi nga, pagdating pa lang ng bahay, galit na yung nanay, galit, puro ganyan, sermon, kung sa ano. Mali rin, Brother Mamet. Kasi dapat din tayo ay mayroong concern na
halimbawa nagkamali yung anak, ay di dapat, bakit ba nagawa niya yun? Inuunawa natin. Bakit ba nagawa niya yun? Bakit ba siya na-delay? Bakit ba siya ganun? Dapat ay inuunawa natin at tinatanong natin, hindi tayo galit agad. Ganito, bakit kaya? High blood, no? Na high blood. At parang pinanghawakan kasi natin na tayo magulang. Na tayo may karapatan na gawin yung mga bagay na yon, ay paano naman yung kanilang karapatan bilang anak, di ba, no? Human rights yan, brother Mamit. Dapat may talaga, mga rights yan. Ang mga bata, ma-feel nila yung love sa ating yan. tahanan. Yes, yung concern, yung mercy, yung love. Kaya may kasabihan, there's no place like home. Yes. You explain it further. Yeah. There is no place at home. Why? Bakit? Kasi, doon lang nila napipil yung love. Yes. Yung pagkakaisa, no? At talagang ramdam nila yung concern sa isa't isa. Yun yung family na may Kristo. Yes. Oo. 'Di ba ano bang ibig sabihin ng family, Brother Mamit? Family. Oo. Yan ay binubuo ng nanay at tatay kasama ang kanilang mga anak na naglilingkod sa Diyos. Sabi nga ay, Father, Mother, I love you. Ayun. Di ba? The family. Father, Mother, I love you. Di ba? No? Di ba? Yung acronym ng family, di ba? No? Pero yun. Kumpleto yan, brother. Kasama na yung manugang, biyanan. Yes, oo. Kanya nga, Father, Mother, I love you. So, ibig sabihin, mula sa magulang ay doon mo na ipapakita yung pagmamahal, at pag nakita ng mga anak ang pagmamahal ng magulang, ay yun din ang kanilang i-adapt Yun ang kanilang gagayahin alam mo, kapag ang magulang ay nakikita ng mga anak na happy, naglalambingan, yun din ang gagawin nila. Pagdating na sila may pamilya na. Brother, pero makikita mo kung ang mga magulang ay lagi nakikita nag-aaway, nagsasabunutan, kalbo na nga yung asawa, brother Mohammed, yun din ang adapt ng mga anak. Adapt ng mga bata. Kaya no wonder pag ganung environment yung nakikita lagi ng mga bata, yung kanilang ugali, lilitaw yun, brother Rex, na rin sila yung parang laging magagalitin, no? At makikita yan sa kanilang character. Yes. Oo. Kaya yun ang dapat, Brother Mamit. Kaya vice versa na dapat talagang iniisip din natin na tayo mayroong self-discipline bilang magulang, at para makita ng mga anak natin na yung ginagawa natin tama, hindi mali. Kasi kung tayo nagdidisiplina, mali ang pagkaantingin ng mga anak sa pagdisiplina natin, mapupulaan tayo nila. Di man sila umimik, pero alam mo naman sila advance ang study. Di ba? Napag-aaralan nila yan sa schools. So makikita natin na tayo ang napupulaan bilang parent, Brother Mamet. Kailangan maipaliwanag mo sa kanila bakit mo sila pinagsabihan o pinagalitan. No? Kaya yan ang tama. So sabi ron muli, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang taong may unawa, mahalaga yung maunawain, ay tumatanggap ng payo. So napakahalaga pala na isang point pa rin yung pagiging maunawain, tumatanggap ng payo. Halimbawa, dumating ang iyong magulang o kaya biyanan at nadatnang ka ay nagdidisiplina ng anak, napansin niya, mali pala yung ginagawa ng pagdisiplina. Pagkatapos ay pinagsasabihan ka, ayaw nating tumanggap kasi yun, yung mga taong walang unawa, ayaw tumanggap ng payo. Dito ang tao may unawa ay tumatanggap ng payo. Kaya yung taong walang unawa, hindi naman tumatanggap ng payo. No? Vice versa lang yun Ayun, Brother Mami. Exactly, Brother Rex. Parang may bumubulong sa akin, maraming tinatamaan ngayon, brother. Marami talaga. Sigurado yan. Tayo rin tinatamaan siguro. So yun ang mahalaga. So, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Yeah, isipin mo. Kaya pag napabayaan natin yung mga tao, mga anak natin, ay titigas talaga ulo niya. Ano mangyayari sa kanilang future? Di ba? Mahirap nang disiplinahin yung malaki na, no? Sabi nga, yung kawayan, di ba, habang ngura pa, dapat ay baluktutin na, no? Tinan mo, pag yun ay matigas na, hindi mo na magawa. Yung yantok ba? Yung puno. Di ba? Pag maliit pa lang yan, kaya mo siyang iayos ang di ba? Pero pag lumaki na yan, hindi na. lalaging puno na yan, mahirap na
iayos. Oo. Brother Rex. Pero tinan mo pag inayos, ano, yung kawayan naman, pag lumaki, ano, yumuyo ko, ano, di ba? Oo. So, ganun yan. Pag dinisiplina ang tao, hindi siya nagiging mapagmataas. Kaya yun, ang resulta ng taong disiplinado, ang future nila ay magiging maganda, Brother Bamet. Exactly. Hindi sila pababayaan ng Panginoon. Mhm. Kaya nga, yan ang gusto ng Panginoon, Brother Mamet. Ano? Pag ang tao'y undisciplined, hindi magiging maganda ang future nila. Sabi nga, kapag ang mga anak natin ay sumusunod sa magulang, ang pangako, ayon sa sulat ni San Pablo, di ba, no? Ay hahaba ang kalang buhay. Sulat sa mga taga-Epeso, di ba, no? Hahaba ang buhay ng mga bata. Di ba? So, ganun din yun sa atin. Eh, siyempre, wala namang tao na walang magulang. Lahat tayo ay nagmula sa magulang. So, kung tayo mula nung una pa ay naging tuloy-tuloy yan sa lahat ng henerasyon. So, mahalaga yung discipline talaga, Brother Mami. Kaya sabi sa Efesos 6:1 yun. to Yan yung 3, sinabi. no? Oh. Ganito, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Ayun, tinan mo, isipin mo, ang ganda, no? Kaya yung mga disiplinadong anak, tulad nung napanood ko sa ang galing nung Pasko. Isa lang siyang anak, Brother Mamet, na talagang itinaguyod ng kanyang nanay. Wala na rin siyang tatay, eh. Itinaguyod ng nanay niya na siya ay makatapos, at siya na may nagsikap. Pagkatapos siyempre, tumanaw siya ng utang na loob, ganun ang nadisiplina, tumatanaw ng utang na loob, hindi nakakalimot sa magulang. May mga taong hindi na disiplina, kaya pagkatapos mag-aral, ay nakalimutan na yung nanay, nakalimutan na yung tatay, na hindi malang lumingon sa pinanggalingan. Itong napakagandang napanood ko, isipin mo, siya ay nagbigay ng regalo sa kanyang nanay. Wow. At ang sabi niya doon sa nanay, "Nay, anong gusto mo? Pera o erinola?" Ay, di namimili po pera o ganyan. Di ba? So, iniisip niya, dumating na mga 15,000. Iniisip niya kung pera o nanginay na siya. Pagkatapos ay, ang pinili na niya doon sa parting huli, erinola na. Oo, alam mo nung buksan, punong-puno ng perang napakarami. Wow. Dahil nagsikap yung batang yun na ang dami niyang business, ang dami niyang negosyo, naging successful. Sa age, I think 22 pa lang siya, yun yung na-receive niya yung first million niya. Wow. Grabe, brother, At, tinan mo. True to life Oo. story? Napanood ko sa channel, Hindi ko na sabihin yung channel. Nung Pasko. Yung mga pinipicture sa may lesson ba? May aral na ipinarating because of discipline, na-disiplina yung bata hanggang sa lumaki, hanggang nung siya ay magbinata, hanggang siya ay wala pa ring asawa, nagnegosyo at naging successful ang kanyang business. Yun. Tapos yun, yung ichinorprise niya sa kanyang nanay. Yun, ang ganda. So, nakakaiyak. Tumanaw ng utang na tumanaw loob, talaga. Hindi nakakalimot. At tapos, yung nanay niya mahilig siyang, kasi yung isang negosyo niya ay mga nagtitinda ng mga class na motor, saka yung mga yun. Hindi lang yun ang kanyang business. Pagkatapos ay binigyan niya ng iba't ibang klaseng motor yung nanay niya, kasi yung nanay niya masipag, nagtitinda ng nakasakay sa motor. Yun ang pagpapalaki niya sa kanyang anak, brother. So, isipin mo, tumanaw ng utang na loob yung anak niya kasi disiplinadong anak. Sana ganun din ang maging sa mga anak, yung hindi makakalimot sa magulang dahil pinagsikapan natin as parent na sila ay ilagay sa ganung kalagayan, Mamet. Tama yun, Brother Rex. Kaya mahalaga yung discipline. Okay. So, napakahalaga talaga yan, Brother Rex, ang disiplina. Kaya, ang mga anak ay dapat wag nilang binabaliwala. Yes. Yung mga paalala, pangangaral ng magulang. Kasi para ito sa kanilang kabutihan. Ikabubuti. At pinagpapala ni Yahweh. Yung mga batang masunurin sa kanilang Amen. Kaya mga kapatid, kayong mga nakikinig, lalo na kayong mga kabataan, discipline is very important in our lives. Amen. Amen.